Sa nakaraang kwento natin ay nag-iba ang anyo ng punyal ng ating bida at humaba ito na parang talong at naging espada. At sa pagpapatuloy ng kwento, bago pa man nagpalit ng anyo ang punyal ng ating bida ay dumilim ang kalangitan subalit nang nagpalit na ng anyo ang kanyang punyal sa espada at nagtataka naman ang mga tao dahil biglang lumiwanag ang kalangitan. Masayang-masaya naman ang ating bida sa kanyang bagong sandata. Ang kanyang bagong ideya na espada ay tinatawag na the 103,673rd Darknesses Devouring Blade na merong ideya rank na A. Ang kakayahan ng kanyang espada ay nilalamon nito ang murderous intent ng kanyang kalaban o maging ang kanya at pwede niya itong magamit bilang isang enerhiya. Ang kahit anong murderous intent na nakapaligid sa gumagamit ng espada ay magkakaroon ng pisikal na presensya. Ang espada ay inaabsorb ang malapit sa kanya na murderous intent at kapag aatake na siya ay ang kanyang stat sa pag-atake ay magiging doble. At kapag magdidepensa naman ang gumagamit ng espada ay magiging doble rin ang kanyang stat sa pagdidepensa at tataas din ang rate at antas ng nilamon na murderous intent ng kanyang espada. Hindi naman matukoy kung anong antas ang kanyang omnivore at ang law of immutability naman ay pinapanatili ang kanyang abilidad bago pa man lumamon ng murderous intent ang kanyang espada. Ang kanyang kasalukuyang nilamon na nagtataglay ng murderous intent ay ang kanyang punyal na tinatawag na blood-sucking dagger. Nagtataka naman ang ating bida kung ano ang ibig sabihin ng omnivore na stats ng kanyang espada. Bigla namang lumikha ng ingay ang kanyang espada at dahil sa gulat niya ay nabitawan niya ito dahil mayroong sumisigaw na nanggagaling sa kanyang espada. Maya-maya pa ay bigla na lang may lumabas na parang itim na bagay mula sa espada at nagkalat ito sa buong paligid. Nagtataka naman ang ating bida na kung ano ba ang bagay na inilabas ng kanyang espada at nang walang ano-ano'y biglang tumilim ang bagay na itim. Ang bagay na ito ay tinatawag na the 103,763rd Darknesses Devouring Blade Omnivore at mayroon itong kakayahan na ang naabsorb niyang murderous intent ay magiging tinik na nagtataglay ng kapangyarihan sa pag-atake at mayroon itong sariling pagpapasya at aatakihin ito ang lahat ng may buhay sa kanyang paligid maliban na lamang sa nagmamay-ari ng espada. At dito nag-umpisa ng umatake ang mga itim na tinik at inatake nito ang bawat tao sa kanyang paligid at binabalibag. Habang ang baliw na babaeng si Jack naman ay nahihirapan sa pagsalag sa pag-atake ng itim na tinik subalit nagagawa niya namang mas alag ito at ang pinunong semi-panot na kalbo naman sa kanyang likuran ay sumisigaw kay Jack na kailangan na nilang umalis dito at minungkahi niya na protektahan siya. Dinampot na ng ating bida ang kanyang espada at tinanong niya ito na kung siya ba ang may gawa ng ganoong pag-atake at nagtatakang tanong niya na kung ano ba ang uri ng kanyang espada at kinonfirma niya na kung yun ba ang tinatawag na omnivore na abilidad na kanyang nasasaksihan. Hindi naman matukoy ang sinasabi ng espada subalit gumagawa ito ng tunog na parang sam-asang-ayon ng espada sa kanyang sinasabi. Pinagpawisan naman ang ating bida habang tinitingnan niya ang kanyang espada at ayon pa sa kanya na parang mayroon itong sariling pag-iisip at kalooban. Naisip niya naman na malamang ay parte ito ng kanyang kaluluwa. Kung may isip niya na parte ito ng kanyang kaluluwa ay hindi niya naman mapigilan ang mahiya dahil sa ipinakita ng espada na siyang sumasalamin naman sa kanyang kaluluwa. Sinabi niya naman sa kanyang espada na sa ngayon ay tatawagin niya ng Omni ang kanyang espada at binati niya ito. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang kanyang espada ay bigla naman umatake ang baliw na babae habang sumisigaw na mamatay na ang ating bida at tinawag niya itong halimaw. Nang papalapit na ang baliw na babae ay gumagawa naman ng tunog si Omni kaya naman naalerto ang ating bida at kaagad siyang lumingon subalit sa pagkakataong ito ay hindi na niya kayang salagin ang pag-atake ng baliw na babae dahil sa angking bilis din ito ngunit bigla naman siyang nagulat dahil sinalag ito ng itim na bagay na nagmumula sa kanyang espada. Kaagad namang umatras ang baliw na babae na si Jack at pinuri naman ng ating bida ang kanyang espada na si Omni. Maya-maya pa ay bigla namang lumikha ng tunog ang kanyang espada at inaabsorb nito ang mga murderous intent na nanggagaling sa mga mamamatay tao sa kanyang paligid habang nagaganap ang paglamon ng mga murderous intent ng espada ay hindi naman makapaniwala ang ating bida dahil ang sandatang ito ang pangtapat sa mga mamamatay tao. Itinutok niya naman ang kanyang espada sa babaeng baliw sabay tanong niya na kung ito ba ang ginagawa ni Peck sa kanyang ideya. Napangiti naman si Jack sabay sabi niya na hindi siya makapaniwala sa kakayahan ng ating bida at tinawag niya pa itong bata at sabay sugod niya at habang papasugod siya ay tinanong niya pa ang ating bida na kung sa tingin niya ba ay kakayanin niya ang lakas ng 50 katao at dagdag niya pa na maging isang alay na lang ang ating bida sa Thousand Sky Sect.
Hinihintay lamang siya ng ating bida at nang malapit na siya ay bigla namang umatake si Jin Sung gamit ang kanyang espada at dahil sa bilis niya ay hindi na nagawang makaiwas ng baliw na babae. Laking gulat naman ng babae dahil nawala ang kanyang kamay at bigla itong napaluhod at napasigaw dahil sa sakit at bumulwak ang kanyang dugo. At dito iwinasiwas ni Jin Sung ang kanyang espada habang umiilaw at bigla siyang napangiti at inactivate niya ang katulad sa skill ni Peck na Nebon Hot Tail. At nang makita yun ni Jack na baliw ay napahanga naman siya habang tumatawa sabay sabi niya na mas mahirap pa pala ito kaysa sa inaasahan niya. Makalipas lamang ang ilang segundo ay nawalan na ng malay si Jack na baliw at basag na rin ang kanyang sandata dahil hinigop na lahat ng kanyang murderous intent ng espada ng ating bida. At sinabi naman ng ating bida habang pinagmamasdan niya ang sandata ng babae na perpekto yun dahil nagawa niyang mapigilan ang babaeng baliw. Kaya naman lumingon siya sa pinuno na semipanot na kalbo na may guhit ang ulo at nakita niyang tumatakbo na ito ng napakabilis at medyo malayo na siya sa kinatatayuan niya subalit ayon pa sa kanya na pinadali lang ng pinunong semipanot na kalbo ang pagpatay sa kanya. Kaya naman kaagad niyang inutusan si Omni na lamunin niya ang lahat ng murderous intent. Nang makita yon ng pinunong semipanot na kalbo ay napasigaw na lamang siya sa kanyang mga alip-oras na nagmamakaawa siyang iligtas nila siya. Nang makita ng kanyang alip-oras na pinupunterya siya ng ating bida ay dali-dali naman nagsisugod ang mga mangmang sabay sigaw nila na protektahan ang kanilang pinuno na semipanot na kalbo na may guhit ang ulo. Nang makita ng ating bida na tumatakas ang pinuno na kalbo ay tumawa na lamang siya sabay tanong niya na kung saan ba siya pupunta. At maya-maya pa ay nagkaroon ng malay ang babaeng baliw at hinawakan ang kanyang paa at natalisod siya. Kaya naman hindi siya makapaniwala at biglang nalihis ang kanyang pag-atake. Napagtanto niya naman na naubusan na siya ng gagamitin niyang murderous intent at kaagad niyang sinipa ang babae at napatingin siya sa sasakyan na limousine at lumabas na siya. Hindi niya naman alam kung saang lokasyon na siya at napagdesisyonan niya na kailangan niya ng magmadaling hanapin si Miss Bloody Chepe subalit napagtanto niya naman na kung wala si Teddy sa kanyang tabi ay hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Naalala niya naman na tumakbo lamang siya nang hindi iniisip ang kapakanan ni Teddy kaya naman naisip niya na siguro sa oras na ito ay patay na si Teddy. Nalungkot naman ang ating bida dahil doon. Subalit bigla naman siyang umiling dahil ayon pa sa kanya ay hindi ito ang oras para isipin niya ang mga ganoong bagay. Kaya naman kinuha niya ang kanyang cellphone dahil kailangan niyang hanapin si Miss Bloody upang ipaalam niya ang sitwasyon subalit hindi niya alam kung ano ang numero ni Miss Bloody at hindi rin siya marunong mag-English. Kaya naman pinagmamasdan niya ang kanyang espada dahil ayon pa sa kanya ay susubukan niya ang ibang paraan kumpara sa tumunganga lamang siya. Bigla niya namang pinahigop si Omni ng kanyang murderous intent at kaagad niya itong itinaas at inutusan niya itong sumigaw ng napakalakas sa abot ng kanyang makakaya na sapat lamang upang marinig ni Miss Bloody Chepe at pinangakuan niya itong papakainin niya ito ng napakarami mamaya. Sumigaw naman ng napakalakas ang kanyang espada na si Omni sabay palabas ng itim na bagay. Nang pinagmamasdan ng ating bida ang mga itim na bagay sa itaas ay bigla naman siyang nagulat dahil maraming mga piniki sa kalangitan at bigla naman siyang pinalibutan ng mga ito. At nang walang ano-ano'y lumitaw sa kanyang harapan ang sexy na si Miss Bloody. Agaran niya naman niyakap si Jin Sung sabay sabi niya na nagpapasalamat siya dahil buhay pa ang ating bida. Nagulat naman ang ating bida dahil hindi niya akalain na yayakapin siya ni Miss Bloody sa kabila ng pagiging astig nito. Humingi naman ng tawad si Miss Bloody sa kanya sa kadahilanang nabalitaan niya na naubos ang Unit 4 at iniisip niya na namatay na ang ating bida. Dagdag niya pa na akala niya sa kanyang pagkakamali na ipadala si Jin Sung upang hulihin ang pinuno ng Thousand Sky Sect ay matatamo niya ang kanyang katapusan. Tugon naman ng ating bida na ayos lang sa kanya yon dahil kung tuusin ay siya dapat ang humingi ng tawad sa kanya dahil hindi niya nasagip ang Unit 4 at nagawa niya pang patakasin ang pinuno ng Thousand Sky Sect. Pinagmasdan naman ni Miss Bloody ang itim na bagay na nakaabang sa kanya at sinabi niya na kahit siya ang ipinadala upang dakpin ang pinuno ng Thousand Sky Sect ay hindi siya umaasa ng malaki sa kanya kaya naman laking pasalamat niya pa rin dahil nagawang makaligtas ng ating bida. Tinanong niya naman na kung sa kanya ba ang interesanteng ideya na ito at dagdag niya pa na kahit na nakakaramdam siya ng hindi maganda patungkol sa bagay na ito ay sa tingin niya naman ay isang napaka-cute ng bagay na ito. Napangiti na lamang ang ating bida at hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad niyang tinanong kung ayos lang ba ang kalagayan sa airport. Tugon naman ni Miss Bloody na maayos na ang sitwasyon doon subalit ay mayroon siyang napakahalagang lugar na pupuntahan upang mapigilan ang pinuno ng Thousand Sky Sect.
Kaya naman tatapusin niya na ang kanilang pag-uusap patungo sa lugar na yon. Bigla namang nagulat ang ating bida at hinawakan niya ang kamay ni Miss Vladi at tinanong niya ito na kung ano ba ang ibig niyang sabihin dahil sa isip-isip niya na ang pinuno na semi-panot na kalbo ng Thousand Sky Sect ay tumakas na dahil nawala na ang marami niyang tagasunod, ngunit napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung mayroon pa bang ibang plano ang pinuno na kalbo ng Thousand Sky Sect. Tugon naman ni Miss Vladi sa kanya na ang kasamang translator ng ating bida ay nakabalik ng buhay upang sabihin sa kanya na pinunterya ang ating bida ng mga mamamatay tao at ipinaliwanag niya pa ang mga plano ng pinuno ng Thousand Sky Sect ng detalyado. Kaagad namang kinuha ni Jin Sung ang kanyang kamay at nagtataka siyang tinanong si Vladi na kung ang tinutukoy niyang translator ay si Teddy. Sagot naman ni Miss Vladi sa kanya na oo at tinanong niya ito na kung mayroon bang problema. Mayroon namang napagtanto ang ating bida dahil ayon pa sa kanyang isipan na kung paano nakaligtas ang isang ordinaryong tao at hindi naman pang-atake ang ideya nito laban sa mga daan-daang mamamatay tao at nagawa niya pang marinig ang plano ng pinuno na semi-panot na kalbo na may guhit ang ulo na hindi man lang niya alam. Ipinakita naman ni Vladi ang singsing na ibinigay sa kanya ni Teddy at ipinaliwanag pa ni Teddy sa kanya na pwede siyang makipag-usap sa kahit na sino kahit na wala si Teddy sa kanyang tabi gamit lamang ang singsing na ito. Ang singsing na ito ay tinatawag na Killer Crown, a talented pervert. Nagagawa ng nagsusuot nito na makipag-ugnayan sa sinumang sa tingin nila ay mas bata sa kanila nang walang problema. Nakakaapekto rin ito sa iba sa loob ng parehong espasyo at ang epekto ay maaaring ilipat sa maikling oras lamang. Nang makita ni Jin Sung ang patungkol sa ideya na yon ay bigla naman siyang natigilan dahil naisip niya na ang ideya ni Teddy ay isang simpleng translation lang subalit mayroong kakaiba. Kaya naman galit na galit niyang tinanong kung nasaan si Teddy sa ngayon. Tugon naman ni Miss Vladi na kasama niya ang mga kaibigan ng ating bida at kasalukuyan silang patungo sa bilangguan sa Leykas Island. Marami namang katanungan si Jin Sung sa kanyang isipan dahil mayroon siyang kutob na may hindi magandang mangyayari. Nang makita ni Miss Vladi na natulala si Jin Sung ay bigla niya naman itong tinanong na kung ano ba ang nangyayari sa kanya subalit tuloy-tuloy lamang sa pag-iisip ang ating bida at ayon pa sa kanya na naiisip niya na sa puntong ito ang pinunong kalbo ay patungo na sa bilangguan at naisip niya rin ang posibilidad na gagamitin niya ang lahat ng bilanggo. Naisip naman ni Jin Sung kung ano ang plano ng pinunong kalbo. At ang kasalukuyang bilang ng lahat ng bilanggo dito ay 13,000 at kapag nagtagumpay ang pinunong kalbo na mapasunod ang mga ito ay magkakaroon siya ng 13,000 na mga tagasunod na handang ibuwis ang kani-kanilang mga buhay upang protektahan lamang ang pinuno ng Thousand Sky Sect na barumbado na semi-panot na kalbo na may guhit sa ulo. Kaya naman hinawakan niya si Miss Vladi at minungkahi niya na kailangan nilang magmadaling pumunta ngayon sa bilangguan na kanyang tinutukoy. Pinakalma naman siya ni Miss Vladi at sinabi niya na papunta na rin naman sila doon. Bigla naman tumunog ang kanyang cellphone at nagulat naman silang dalawa dahil doon. At lumipat ang eksena at habang naghahasik ng lagim ang mga mamamatay tao na kasapi ng Thousand Sky Sect ay meron namang nagaganap na pagsalakay sa bansa ng Beijing na tinatawag na Forbidden City. Habang nagsisitakbuhan ang mga tao sa lugar na ito ay napatanong naman ng bata kung ano ang mga nilalang na iyon. At dito mayroong sumasalakay sa lugar nila na isang halimaw na ideya na siya namang tinatawag na ikatlo mula sa libro ni Daniel na merong ideya rank na 3S. Nagpadala naman kaagad ang Chinese Communist Party ng isang pinakamalakas na individual sa buong mundo at ang taong ito ay si Xiaoran na siya naman ang nagmamay-ari ng pinakamalakas na ideya na 3S upang ibalik sa normal ang sitwasyon. Bagaman ay sinubukan naman na ipamalas ang kanyang titulo bilang pinakamalakas na individual sa buong mundo laban sa ikatlo ay may bigla namang lumabas na halimaw na siya namang ika-4 at inilagay ang lahat sa napakadelikadong sitwasyon. Ang ika-4 ay inaatake ang bawat makita niya sa kanyang daan at walang ligtas rin ang ikatlo sa kanya. At dahil doon ay namatay ang ikatlo nang wala man lang kalaban-laban sa ika-4. At kahit na ang nagtataglay ng pinakamalakas na ideya sa buong mundo ay nagagawang mapa-address ng ika-4. Kaya naman upang maresolba ang ganitong problema pinatawag ni Xiaoran ang lahat ng nagtataglay ng 2S na ideya rank na individual sa buong mundo. Hindi naman akalain ni Miss Vladi na isang sapilitang utos ang kanyang natanggap na mensahe. Ang sapilitang utos ay isang batas na ginawa ng international na organisasyon na kung sakali lang ay humarap ang mundo sa pinakadelikadong sitwasyon.
Ang kinakailangan ng sapilitang utos ay lubhang napaka-istrikto at ang una ay dapat 80% sa mga miyembro ng World Crisis Cooperation Corporation ay dapat aprobado sa nagaganap na sakuna. Ang pangalawa naman ay kapag may namatay na dalawang individual na nagtataglay ng dalawang EDEA rank na S sa loob ng 24 na oras. Ang pangatlo naman ay kung mamatay ang isang individual na nagtataglay ng 3 S na EDEA rank sa loob ng 24 na oras. At ang panghuli ay kung mayroong nagpakitang ibang uri ng nilalang maliban sa tao. Sa lahat ng kondisyon na ito ay may isa dapat na matupad upang makatanggap sila ng ganitong mensahe. Kaya naman nanginginig na si Miss Vladi at napatanong kung ano ba ang kondisyon ang natupad. At dito lumabas sa kanyang cellphone ang isang emergency na mensahe at ayon dito ay nakonfirma na ang pagkamatay ng nagtataglay ng pinakamalakas na EDEA rank na 3S na si Shaoran at natupad nito ang pangatlong kondisyon at ang pang-apat naman na nakatupad sa kondisyon ay ang paglabas ng halimaw mula sa libro ni Daniel na tinatawag na ika-4 ay siya namang naglagay sa mundo sa napaka-delikadong sitwasyon. Nang hindi na makapagsalita si Miss Vladi ay pilit naman siyang tinanong ng ating bida na kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Hindi niya naman pinansin si Jin Sung bagkus ay iniisip niya na hindi siya makapaniwala na namatay ang kaisa-isahang nagtataglay ng 3S na individual sa buong mundo na si Shaoran. Hindi naman maintindihan ng ating bida kung bakit nagkakaganon si Miss Vladi kaya naman tinanong niya ito na kung nakatanggap ba siya ng masamang balita. Kaagad niya namang tinawag ang pangalan ng ating bida at tinanong niya ito na kung ipinapabatid niya ba sa kanya na si Teddy ay isang traidor at ang pinuno ng Thousand Skies sect ay pupunta sa bilangguan upang pasunurin ang mga bilanggo doon. Tugon naman ng ating bida na tama ang kanyang mga sinabi at ang resulta nito ay kung mapasunod ng pinunong semipanot na kalbo na may guhit sa ulo ang lahat ng 13,000 na mga bilanggo ay magkakalat ang mga ito sa buong syudad ng New York. Kaya naman seryoso siyang tinanong ang ating bida na kung gaano ba kalaki ang dulot nitong pinsala at kung ang bansa ba ng New York ay mawawasak na sa puntong hindi na maisasaayos. Tugon naman ni Jin Sung na hindi niya naiisip na ganoon ka seryoso subalit tinanong niya ito na kung ano bang klaseng mensahe ang kanyang natanggap sa kanyang cellphone. Seryosong sagot naman ni Miss Vladi na baka ito na ang katapusan ng mundo at aabot na sa punto na hindi na maibabalik ang lahat sa dati. Nagtatakang tanong naman ni Jin Sung sa kanya na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin. At may bigla namang tumawag sa kanyang cellphone at nang tiningnan niya ito ay napagtanto niya naman na tinatawagan siya ng presidente at naisip niya na sa ngayon ay nag-iisip pa ang presidente kung ano ang magiging hakbang niya sa kasalukuyang sitwasyon na ito. Kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung ipapadala pa rin ba niya ang lahat ng puwersa sa kanilang bansa patungo sa lugar na kung saan nagpakita ang halimaw at kahit na namatay ang kaisa-isang nagtataglay ng 3 EDEA rank na S na siya namang pinakamalakas sa buong mundo o magsasakripisyo na lamang ang presidente at tatanggapin ang kaukulang parusa sa kanya ng mga nasyon sa pagpigil sa kanilang puwersa na pumunta doon sa pinaglalabanan upang hindi sila mamatay. Hindi niya sinagot ang tawag bagkus ay hinawakan niya ang balikat ni Jin Sung sabay sabi niya na hindi niya magagawang pumunta sa bilangguan ng kasama siya. Nagtatakang sinabi niya naman kay Miss Vladi na hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari dahil ang traidor ay patungo na ngayon sa bilangguan kasama ang kanyang mga kaibigan at wala na dapat silang sayangin na oras at kinakailangan nila siya upang tulungan sila at hindi na siya pinatapos magsalita ni Miss Vladi ay kaagad niyang hinawakan ng kamay ng ating bida sabay sabi niya na mayroon siyang tiwala sa kanya sabay abot niya ng singsing na ibinigay ni Teddy sa kanya. At ayon pa sa kanya habang binibigay niya ang singsing na binibigyan niya ito ng kontrol sa lahat ng natitirang puwersa at inutusan niya itong tumungo sa bilangguan upang pigilan ang pinuno ng Thousand Skies sect at sagipin niya ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Tinanong naman siya ng ating bida na kung ano na sa ngayon ang kanyang gagawin. Tugon naman ni Miss Vladi na kailangan niyang tumungo sa bansa ng Beijing at ayon pa sa kanya na babalik rin siya kaagad dahil kailangan niyang ipaghigante ang pagkamatay ng kanyang Unit 4 at tinanong niya si Jin Sung na kung kaya niya na bang resolbahin ang sitwasyon dito. Tugon naman ng ating bida na ipaubaya niya na sa kanya ang sitwasyon dito dahil siya na ang bahala. Napangiti naman si Miss Vladi sa sagot ni Jin Sung sabay sabi niya na mayroon talagang rason kung bakit ipinadala siya ni Li Xin dito. Nagtinginan naman silang dalawa at sinabihan siya ni Miss Vladi na nakataya na ang kani-kanilang mga buhay sa oras na ito at sinabihan niya si Jin Sung na good luck. Nagpasalamat naman si Jin Sung sa kanya. At bigla namang nagpalitan niyo si Miss Vladi at sinabi niya pa na magkikita silang muli. Lumipat ang eksena sa bilangguan ng isla na tinatawag na Leykas.
Nang makarating na ang ating bida sa bilangguan ay pumasok naman siya agad kung saan ang mga miyembro ng Delta Force at bigla niya namang tinapak ang upuan nito. Tumayo naman kaagad ang lalaki sabay sabi niya na sa wakas ay nandito na rin ang kanilang hinihintay. Binati naman siya ng ating bida at nagpakilala siya ngunit sinabi ng lalaki sa kanya na narinig niya na lahat ang patungkol sa kanya mula kay Miss Bloody. Hindi niya naman kinamayan ng ating bida bagkus ay nagsalita ito at ayon sa kanya na hindi niya naiintindihan si Miss Bloody na kung bakit magsisimula sila kaagad kapag nandito na siya. Medyo napahiya naman ang ating bida dahil hindi siya kinamayan kaya naman tinanong niya ito na kung ano ba ang nangyayari sa ngayon. Itinuro naman ng lalaki ang mga TV ng CCTV sabay sabi niya na mas madali ang kanyang pagpapaliwanag kapag tiningnan niya ito. Bigla namang nagulantang si Jin Sung sa kanyang nakita dahil nandito na ang semi-panot na pinuno sa bilangguan. Habang tinitingnan ni Jin Sung ang mga bilanggo ay napagtanto niya naman na sa kasalukuyang ito ay nalinlang na ang mga bilanggo subalit ay nagtataka siya na kung bakit nagdadasal ang mga ito. Nakita niya rin ang kanyang kaibigan na nagdadasal. Hindi naman siya nagtataka na kung nalinlang na rin ang kanyang mga kaibigan at dito napansin ni Teddy na mayroong nakatingin sa kanya kaya naman inasar niya ang ating bida at tinusok-tusok niya ang pisngi ni Giyong at nang makita niya yun ay namutla naman siya dahil baka patayin niya ang kanyang kaibigan. Kaya naman sinabihan niya ang director na ngayon din ay papasok na siya sa loob ng bilangguan at minungkahi niya pa na ituro sa kanya ang pinakamadaling ruta. Nagtatakang tanong naman ng director sa kanya na kung mayroon na ba siyang naiisip na plano dahil ayon pa sa kanyang narinig ay may kakayahan ng pinuno ng Thousand Skies Sect ang kontrolin ng utak na kahit na sino. Sagot naman ng ating bida sa kanya na wala siyang naiisip na plano, ang plano niya lamang ay papasok siya at hindi na siya pinatapos magsalita ng director ay kaagad naman siyang nagsalita na kahit na inutos ito sa kanila ni Miss Bloody ay hindi ibig sabihin noon ay basta-basta na lamang siyang kikilos ng mag-isa. At dagdag niya pa na isa lamang siyang bata kaya naman tinanong niya si Jin Sung na kung ano ba ang kanyang dahilan upang pagkatiwalaan nila siya. Ipinalabas naman ng ating bida ang kanyang espada na si Omni at hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad nagpalabas ng pisikal na murderous intent ang kanyang espada sabay sabi niya na nasa panganib na sa ngayon ang kanyang mga kaibigan at dagdag niya pa na huwag silang maging hadlang sa kanyang dadaanan. Gulat naman ang mga ito dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Mayroon naman namuong pawis na parang butil ng mais sa mga mukha nila at kinonfirma ng director na kung sa kanya ba nanggagaling ang murderous intent na ito. Habang ang isang lalaki naman ay sinabi niya na ang bigat ng murderous intent na yun. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanila na wala siyang kakayahan na maging isang pinuno dito subalit hahayaan niya ang mga kani-kanilang papel upang makapag-desisyon siya. Humingi naman ng tawad ang ating bida dahil sa kanyang ipinakita base lamang sa kanyang sariling pagpapasya. Seryoso naman ang mukhang nilagang talong na ito at wala naman naging tugon. Pumasok na nga si Jin Sung sa loob ng bilangguan at dito binabaybay niya ang shortcut na daan upang mas madali siyang makapunta sa kasalukuyang kinaroroonan ng kalaban. At pagkabukas niya ng pintuan ay mayroon namang tao na nakatayo sa gitna ng silid at nang bumukas ang ilaw ay binati naman siya agad ni Teddy sabay sabi niya na nandito na rin siya sa wakas. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.